Guys, bali kasama natin ngayon si Budoy. Ito nga pala yung ano namin, yung piloto tapos yan yung nag-inspire sa amin na mamasyal lalo. Kaya maraming salamat sa kumpare kong si Budoy. Ayan guys, pupunta kami ng ano ngayon, ng Pangasinan. Yes. Kaya abangan nyo kung saan tayo pupunta ngayon. Mamamasyal na naman tayo. See you guys. Mula Caloocan ay bumiyahe na kami patungong Alaminos, Pangasinan. Tumagal ang biyahe ng halos 5 oras. Mula Caloocan ay dumaan kami sa NLEX, ECTEX at TPLEX. Pagdating sa Pangasinan ay madadaanan naman ang mga ilang bayan kagaya ng Paniki, Kamiling, Bugalon, Lingayen, Labrador, Kawayan, Sual at ang destinasyon natin ang Alaminos, Pangasinan na pangunahing bayan para makatawid sa 100 Islands. Sa biyahe pa lang ay sobrang excited ko na dahil first time ko makarating dito. Nakikita ko lang kasi ito dati sa mga balita, sa mga docu at sa mga ibang mga vlogger. Kaya sobrang excited at di mapaliwanag ang aking nararamdaman. Nakikita ko na rin ang isa sa bucket list ko. Kaya tara mga kapuyat, samahan niyo uli kami sa ating panibagong paglalakbay. Tayuin natin ang napakagandang bayan ng Alaminos at ang kanilang pinagmamalaki, ang malamahikang lugar, ang bagsik at ganda ng 100 Islands. What's up guys? Dito na tayo guys sa 100 Island. Bali nagparking muna tayo. Sama natin ang kaibigan nating si Paring Budoy. Woods! Woods! Yun. Dito nga ay pupunta naman tayo sa kanilang tourism office para magbayad ng entrance. Pagpasok sa loob ay sinalubong tayo ng kanilang 2 receptionist. Papaliwanag nila yung mga dapat bayaran at yung mga dapat gawin at dapat iwasan. Dahil ang 100 Islands ay iniingatan talagang lugar dahil ito'y napakaganda at talagang dinadayo ng mga turista. Kaya kailangan dapat maingat tayo sa ating mga kilos. Dito nga ay napansin ko ay napakaraming artwork sa kanilang dingding. Iba-iba, makukulay at napakasarap sa mata. Mapapansin mo na talagang mahilig pala talaga sa arts ang mga taga Alaminos at kung gaano kaganda ang kanilang office. Bali magkano yung babayaran natin? Bali, ang total is 2,160. Yan, entrance fee, 120 per head. Tsaka yung boating, may sama na. Kapag-boating pala tayo guys. Sa mga nagpaplano pumunta, ito papakita ko sa inyo yung mga rates. Pati yung mga pwede at mga hindi pwedeng dalhin. Ito nga pala yung view sa labas ng kanilang office. Bali dito na rin tayo maghihintay ng ating sasakyang bangka patungo sa mga isla. Kung mapapansin nyo, medyo madilim yan. Kaya nagdadasal kami na sana wag lumakas yung ulan, pero umaambon na yan. Ang ginawa namin ay kumain muna kami para busog sa biyahe at di kami magutom. Dahil sabi nga nila, matagal din bago maiikot yung mga isla. Siguradong gugutumin kami. Kaya tara guys, kain muna tayo.
Habang naghihintay kami tumila ang ulan, bumili muna kami ng mga souvenir. Ang galing kasi si ma'am din ang gumagawa ng kanyang mga paninda. Kaya mapapabili ka talaga. Kung sa maganda na, mura pa. White po ba? Kung po ba yung Guys, medyo bad news. Inaabot tayo ng ulan. Ay, lakas ng ulan. Hindi pa tayo makabiyahe ngayon. Kaya muna natin tumila. Ayun, narinig na namin yung Jobet. Kami yun. Bali yan yung sasakyan natin bangka, mga kaibigan. Jobet ang pangalan. Tapos si tatay ang magiging piloto natin. Medyo excited na medyo kinakabahan kasi syempre dagat yan. Tapos may kita mo ang lakas ng ulan at medyo malakas ang alon. Pero sabi nila patila na raw yung ulan kaya let's go! Tandaan lang, sabi ko. Kanya pala guys si tatay. Tayo, ang pangalan mo tay? Jose po. Si tatay Jose. Siya yung kapitan natin ngayon. Ang kapitan ng ating bangka. Ito guys, nagpe-prepare na kami. Mag-ano tayo? Island hopping. Siyempre, kailangan natin ng life vest para safety. Maghahalong excitement tsaka kaba. Pero masaya to, masaya. Salamat tayo, salamat. Ang ganda. Oh, maliwanag na doon. Ulan din, sakto lang. Okay, ready ng lahat, ready na. Parang kinakabahan yung kaibigan ko ah. Di ba maalo na tayo? Hindi po. Guys, paalis na kami guys. Saan tayo unang punta tayo? Saan tayo unang punta? Yun, bali una natin pupuntahan guys sa pilgrimage. Ganda ron, papakita namin uli sa inyo mamaya. Guys, papunta na tayo sa pilgrimage. Guys, medyo malapit na tayo.
guys yung way papuntang pilgrimage. Ganda ng design ng bakod. Tapos ayun. Ang ganda. Pinakalinaw yung tubig dito guys. Ang kalinaw. Ang Pilgrimage Island ay nakatayo bilang isang tourist spot na destinasyon na kilala sa nakakamanghang tanawin at espiritual na pang-akit. Matatagpuan sa gitna ng nakakamanghang Andred Island sa Alaminos, Pangasinan. Ang pilgrimage site ay nag-aalok sa mga bisita ng pagkakataong tuklasin ang mga natatanging tampok nito, kabilang ang isang maringal na 55 talampakang estatwa ni Jesus at isang nakakamanghang hagdan na mayroong 263 hakbang na umahantong sa mga malalawak na tanawin. Ang natural na ganda ay mahusay na pinananatili na nagbibigay ng isang matahimik na kapaligiran para sa pagmumuni-muni at panalangin. Perpekto ang lugar na ito para sa mga naghahanap ng parehong pisikal at espiritual na gawain. Sa pamamagitan ng malinis na pasilidad at magagandang naka-landscape na bakuran, ipinakita ni Christ the Savior ang natural na kagandahan ng lugar na kinukumpleto ng nakakapawing pagod na tunog ng dagat kasama sa magkakaibang mga handog ng isla, ang iba't ibang mga karanasan sa island hopping kung saan maaaring pumili ang mga bisita mula sa isang hanay ng mga nakakamanghang isla upang tuklasin. Ang tahimik na tubig at pinong buhangin ay nag-aambag sa isang kaakit-akit na kapaligiran. Perpekto para sa isang day trip na puno ng mga outdoor activity tulad ng hiking at climbing. Unang isla pa lang ang napupuntahan natin pero sulit na. Kaya sumama lang kayo mga kapuyat, mamamasyal pa tayo. Isasama namin lagi kayo sa aming paglalakbay. Guys, ang pupuntahan naman natin ngayon ay Cueva. Balita natin, napakaganda ron, kaya dadayuhin natin. Ang island na yun guys ay Marcos Island. Let's go! Marcos Island, dito na tayo guys. Alaminos City, Pangasinan. Ganda. Ganda. Sobra. Ganyan yung tubig guys. Yung buhangin. Parang tubig.
Grabe yung buhangin dito, parang Boracay. Solid. Pwede mo ng pulbo to. Ang gusto nyo dyan sa piba? Tay? Saan nyo kami sundayin tayo? Dito pa rin? Okay. Sige. Tay, salamat. May diving spot po dun. Sa pangalawang island na pupuntahan natin, dito daw ay may kita ang kuwebang napakaganda na nagngangalang Imelda Cave. Tara mga kapuyat, dayuin natin. Medyo akyatin dito guys. Pero sulit naman pag narating natin yung destinasyon. Ganda. Gabe. Dito ay narating na natin ang kuweba. Grabe guys, tingnan nyo. Sobrang ganda. Dito dadaan, tapos bababa ka dyan. Bababa ka dun. Ayun, napakaganda. Solid. Doon ka magdadive. Dito galing ang guys. Tapos may mga paniki dito. Sipin mo yun. Napakaganda. Gusto ko sana tumalon kaso di ako marunong lumangoy. Pagtapos nga nating masilayan ng Imelda Cave, ay dumako naman kami sa ikatlong island, ang tinatawag na Quezon Island. Dalawang island pa lang ang napupunta natin, pero busog na busog ng mata namin. Sobrang ganda pala talaga dito sa 100 Islands. Dito naman sa Quezon Island ay mayroong mga tindahan ng mga pagkain, inumin at kung ano-ano pa. Mga kakailanganan natin pag umikot pa tayo sa ibang mga isla. Maganda rin dito lumangoy dahil maganda ang alon. Malinis ang tubig at napakaputi ng buhangin. Guys, dito na kami sa ikatlong island. Solid talaga dito guys. Sobra. Lino ng tubig.
guys, papunta naman tayo sa ika-4 na isla sa Romulo Island. Dito na tayo sa Romulo Island. Napakagandang isla. Pagdating namin ay nag-ikot kaagad ako. Dumating kami dyan siguro alas 4 na. Kaya sa tingin namin ay ito na yung last island na pupuntahan namin. Kaya susulitin na namin. Titingnan ko rin kung gaano kaganda to. Dahil sabi ni tatay, maganda daw to para sa kanya. Siyempre paniniwalaan natin yan dahil lokal si tatay dito. Pero di nga tayo binigo. Nakikita nyo naman mga kapatid, sobrang ganda. Tara, samahan nyo ako, ikutin natin. Kami dito guys. Diba? Kapit. Pwede ka magtago rito. Pag bumagyo, doon ka sa may taas. Pwede kang matulog, pwede kang magluto. Huwag ka lang magluto. Ulit talaga. Ito guys yung view ng loob ng kuweba. Tapos mayroon dumating na turista. Yung mga kakaibigan natin. Aling pang Baguio. Yan, may mga bakas pa ng ano. Siguro may nag-bonfire dito. Masarap tumambay dito guys. Lipad tayong drone guys. Gusto nyo makita guys. Parang magandang magpalipad dito. Tara, palipad tayo.
Ang 100 Islands National Park ay matatagpuan sa Alaminos, Pangasinan. Ay isang natatanging kapuluan na binubuo ng 124 na isla sa low tide at 123 sa high tide na kumakalat sa Lingayen Gulf. Ang mga islang ito ay pinaniniwalaang mga sinaunang coral reef na hinubog ng dagat sa loob ng milyong-milyong taon. Nag-aalok ang parke ng iba't ibang aktibidad kabilang ang island hopping, swimming, snorkeling at pagtuklas sa mga kuweba. Kabilang sa mga sikat na isla para sa mga bisita, ang Governor's Island, Quezon Island at Children's Island. Bawat isa ay nag-aalok ng mga natatanging atraksyon at pasilidad. Pagtapos kong paliparin ang aking ibon, ay in-enjoy naman namin ang napakalinaw na dagat. Grabe, para kami nasa ibang mundo. Ito yung mga napapanood ko lang dati, pero ngayon andito na kami. Nararamdaman namin at nakikita ng dalawang mata namin. Sobrang salamat. Sobrang ganda ng likha ng Diyos. Kaya maraming salamat at naranasan namin ang gantong pribilehiyo. Hi guys! Solid dito sa 100 Island, sobrang ganda. Ito masasabi ko, sobrang ganda talaga. Ngayon lang nakakita ng dagat na malinaw talaga. Tapos ang ganda kasi pinaghalo yung architecture tsaka yung natural beauty ng 100 Islands. Ganda. Bali guys, ngayon ito yung first stop natin sa pilgrimage. So marami pang islands na pupuntahan dito. So abang-abang na lang.